Update sa Tropical Storm Dante at Tropical Depression Emong ating alamin kasama si Benny Estareja, weather specialist ng Pag-asa. Magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali po sa inyo. Meron tayong minomonitor na dalawang bagyo po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Si Bagyong Dante, ito po ay tropical storm na at huling namataan, 900 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang hangin na 65 kph, malapit sa gitna, pagbugso na 80 kilometers per hour at kumikilos hilaga-hilagang kanluran dito sa may northern portion ng Philippine Sea at 15 kilometers per hour. Itong si Bagyong Dante, hindi po siya magla-landfall at maliit din ang tsansa na magtala pa tayo ng wind signals galing kay Bagyong Dante at posible lumabas ang ating Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon or gabi. Samantala si Bagyong Emong, ito po ay yung low pressure area na naging isang tropical depression kanina alas 8 ng umaga. And as of 10 in the morning, ay nasa 115 kilometers lamang po ito west-northwest ng Lawag, Ilocos Norte. May taglay na hangin na 45 kph at may pagbugso hanggang 55 kilometers per hour. Kumikilos naman po west-southwest sa bilis na 35 kilometers per hour. So ngayon po nasa may West Philippine Sea ito at meron na tayong nakataas na tropical cyclone wind signal number 1. Direktang epekto nitong si Bagyong Emong. Kabilang ng Ilocos Norte, western portion ng Ilocos Sur, northwestern portion ng La Union at western portion of Pangasinan. Ito yung mga karanas na po as early as now ng mga pagbugso ng hangin, direktang epekto itong si Bagyong Emong. So base naman sa ating pinakauling track, magkakaroon po ng looping or pag-ikot na direksyon itong si Bagyong Emong habang nasa may West Philippine Sea sa loob po ng 2 araw. At inaasahang lalabas pa ito ng Philippine Area of Responsibility paglampas dito sa Batanes, pagsapit po ng Friday and Saturday, and then pagsapit ng Sunday pa ng madaling araw ito lalabas ng ating FAR. At base naman sa ating rainfall forecast for the next 24 hours, mataas pa rin ang tsansa ng mga malalakas na ulan for the rest of Luzon as well as Western Visayas. Epekto pa rin po yan ng habagat or southwest monsoon. Pinalalakas ito nitong dalawang bagyo. Meron tayong enhancement of southwest monsoon. Pinakamalalakas pa rin ng pag-ulan dito sa may Paping Ilocos Region, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Mag-ingat pa rin po sa banta ng baha at pagguho ng lupa at laging tumutok sa ating mga heavy rainfall warnings and advisories. Ang next update natin regarding sa mga bagyo ay mamayang alas 5 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa weather forecasting ng Pag-asa. Benny Estareja, magandang hapon. Ako, engineer, ito napapanood ko to at saka alam ko maraming nagtatanong dito. May posibilidad ba po na magtagpo at mag-interact ang Dante at Emong? At kung oo, ano po ang magiging epekto nito? Yes, kasalukuyan na po na mayroon siyang interaction or yung tinatawag na Fujiwara effect dahil dun sa distansya nila sa isa't isa, nasa less than 1,400 kilometers away po ito from one another. So, ibig sabihin, dominante yung isa, itong si Bagyong Dante, at siya yung nagdidikta dun sa nagiging direksyon itong si Emong. Kaya kung narinig niyo po kanina, magkakaroon ng looping or pag-ikot na direksyon itong si Bagyong Emong na siyang pumipigil para lumabas ito ng FAR. At kaya mananatili pa rin yung epekto ng habagat plus yung direktang epekto nitong si Bagyong Emong sa northern Luzon for the next 2 days. Sir Benny, meron pa pong isang low pressure area na binabantayan. May posibilidad bang pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility? Sa ngayon po, meron tayong LPA. Nasa may southern portion po ito ng Guam, which is more than 2,200 kilometers east of Visayas. Yung general direction po nito is pahilaga, so hindi naman siya papasok ng PAR. But then, patuloy natin itong i-monitor kung sakaling mag-enhance din ito ng habagat in the coming days. Sir, anong alert level naman o warning signals na po yung itinaas ngayon sa mga apektadong region, kung meron na? Mostly po yung nasa may Ilocos Region, which are Ilocos Norte, western portion ng Ilocos Sur, northwestern La Union, and western portion of Pangasinan. Posible pa pong madagdagan yung mga lugar na magkakaroon ng mga wind signals. And the moment na magtaas or mag-intensify pa itong si Bagyong Emong as a tropical storm, magtataas din po tayo ng wind signal number 2 dito sa mga areas po sa norte. Engineer, additional mensahe nyo na lang po at paalala sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan po, magpapatuloy pa yung ating mga pag-ulan in many areas of our country, at meron tayong minomonitor nga na bagyo dito sa may norte at pinakang maapektuhan directly ng Bagyong Emong itong Ilocos Region, Cordillera Region, plus portions of Cagayan Valley, kaya mag-ingat din sa mga pagbugso ng hangin. Over here in Metro Manila, ayun po, makakaasa pa rin tayo ng mga pag-ulan, kaya laging tumutok sa ating mga pinapalabas po na babala at laging makapag-coordinate na po sa inyong mga local government units
hindi lang doon sa mga suspension ng mga klase at trabaho, no, kundi maging sa mga possible rescues at saka evacuation. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Benny Estareja, Weather Specialist ng Pag-asa. Thank you, Salamat sir. po.